Mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines bumisita sa impilan ng Philippine Marine Corps. Philippine Marine Corps may bagong mga general. Tradisyonal na pinning of emblem ceremony idinaos. Para sa mga ulat ng mga Brigada Master Development Plan para sa Camp Abubakar inilunsad. Memorandum of Understanding sa pagitan ng 2nd Marine Brigade at stakeholders sa Mindanao pinirmahan. Marine sinanay ang mga CAFGU sa Palawan. Illegal na kontrabando sa Zamboanga na sabat ng Marines. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong tagapagbalitang Mandirigma Corporal MJ Hayay, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Masayang sinalubong ng mga Marines ang Chief of Staff Armed Forces of the Philippines na si General Romeo S. Browner Jr. sa kanyang pagbisita sa himpilan ng Philippine Marine Corps dito lamang ika-23 ng Enero taong kasalukuyan. Para sa kabuuan ng balita, nag-uulat Corporal Jodenry Abragan. Andito tayo ngayon sa Headquarters Philippine Marine Corps upang masaksiyan ang pagbisita ni General Romeo S. Browner Jr., Chief of Staff Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ni Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang komandant ng Philippine Marine Corps, ang pagsalubong sa Chief of Staff Armed Forces of the Philippines sa kanyang pagbisita. At bilang pagbigay ng parangal sa kanyang pagbisita, ay isang arrival honors ang iginawad sa kanya, kung saan ginawaran din siya ng Philippine Marine Corps badge ni Major General Rojas. Sa kanyang naging talumpati, hiningkayat niya ang mga Marines na ipagpatuloy ang mga magagandang nasimulan. So anyway, ladies and gentlemen, as I said, I'm very proud of all your accomplishments. Please continue the good work that you are doing. Binalikan din ni General Browner ang kanyang naging karanasan noong Marawi Siege at ipinahayag ang kanyang labis na paghanga sa mga Marines sa katapangang ipinimalas ng mga ito sa pagpapatupad ng kanilang mga sinumpaang tungkulin. Yes, I am very proud of all your accomplishments. I was witness myself to how brave, kung gaano katapang ang mga miyembro ng Philippine Marine Corps, ang ating mga mandirigma. Noong nandun po kami sa Marawi, isang example lang ito sa Marawi. Nagtapos ang kanyang talumpati sa isang pakiusap sa lahat ng mga Marines. And before I end, meron lang po akong dalawang pakiusap sa ating mga mandirigma. Unang-una, let us always remain united as a unit and as an armed forces of the Philippines. Kailangan po magkaisa tayo. Huwag tayong magwatak-watak o huwag tayong magkanya-kanya. Always follow the chain of command. And then finally, always remain professional. Mag-focus lang po tayo sa ating trabaho. Let's make sure that we are competent in our respective jobs. And let us make our country proud. Pagkatapos ng kanyang arrival honors, ay sinilip naman ng Chief of Staff ang museum ng Philippine Marine Corps kasama ang komandant ng Philippine Marine Corps at iba pang mga opisyal. Ang pagbisitang ito ng Chief of Staff ay isang patunay ng malaking suporta para sa Philippine Marine Corps bilang isang pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Mula dito sa tahanan ng mga mandirigma, ako si Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Dalawang mataas na opisyal ng Marines na promote sa ranggong Brigadier General. Sila ay sina Brigadier General Romulo Quemado II, Philippine Navy Marines, ang commander ng Coastal Defense Regiment, at siya rin kasalukuyang Deputy Commander for External Defense Operations, Western Command. At si Brigadier General Ronaldo V. Juan, Philippine Navy Marines, ang Deputy Commander of the Presidential Security Command. Mismong si Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, General Romeo S. Browner Jr., ang nagsagawa ng donning of ranks
para sa mga bagong promote na Marine Generals noong ika-22 ng Enero na nangyari sa General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, Quezon City. Mula po sa amin dito sa Balitang Mandirigma, sir, binabati po namin kayo sa inyong well-deserved promotion. Sa ibang balita naman po tayo, isang retirement ceremony ang iginawad kay Colonel Joseph S. Tobias, Philippine Navy Marines, ito lamang ika-26 ng Enero na ginanap sa Ceremonial Hall ng Headquarters, Philippine Marine Corps. Ito ay sa pangunguna ni Commandant Philippine Marine Corps, Major General Arturo G. Rojas, na personal na nagpaabot ng kanyang pagbati kay Colonel Tobias sa serbisyo nito sa Philippine Marine Corps at sa bayan. Si Colonel Tobias ay naglingkod bilang opisyal ng Marines sa loob ng higit 31 taon. Siya ang opisyal na naatasang mamahala sa mga reservist at mga retired personnel ng Philippine Marine Corps bago ito tuluyang nagretiro. Pinning of Emblem Ceremony para sa mga miyembro ng Marine Officer Basic Course Class 46, inorganisa ng Marine Corps Force Development Center. Para sa buong detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Private First Class Larry Soriano. Ika-26 ng Enero ngayong taon, nasa aking likuran ang Marine Officers Basic Course Class 46 para sa gagawin ng emblem pinning ceremony. Pero bago yan, kailangan muna nilang dumaan sa reception rites. Ang seremonyang ito ay pagpapakita ng kanilang lakas at determinasyon na sila ay karapat-dapat ng papabilang sa hanay ng mga Marines. Kasunod ng tradisyonal na reception rites ay ang pinning of Marine Emblem. Ang komandant mismo ng Philippine Marine Corps na si Major General Arturo G. Rojas ang siyang nanguna sa paglalagay ng emblem ng Marine Corps sa mga bagong opisyal ng organisasyon. Sa kanyang naging talumpati, binati ni Major General Rojas ang mga miyembro ng Marine Officer Basic Course Class 46. And the emblem that now represents your pledge to service. So on behalf of a grateful nation and a proud Philippine Marine Corps, congratulations and we salute you. Palampakan natin sila. Sila ay naasahang magtatapos ngayong katapusan ng buwan at madidistino sa iba't ibang marine units upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga pinakabagong tenyente ng Philippine Marine Corps. Mula dito sa Bonifacio Naval Station Grandstand, ako si Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ceremonial launching and signing of Master Development Plan for Camp Abu Bakar nangyari sa Maguindanao. Pakinggan natin ang balitang yan mula kay Corporal Nino Cordova. Inilunsad at nilagdaan ang Master Development Plan para sa Camp Abu Bakar nito lamang ika-23 ng Enero kasama ang mga Marines sa 1st Marine Brigade. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan ni Brigadier General Eric E. Macaambak, Philippine Navy Marines, ang commander ng 1st Marine Brigade. Dinaluhan din ito ni Carlito J. Galvez Jr., ang kalihim ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, at ng iba pang mga matataas na personalidad ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang Master Development Plan ay isang komprehensibong plano para sa mga susunod na 2 dekada na may layuning matugunan ang kakulangan sa socio-economics tulad ng pabahay, access roads, telecommunication, pasilidad ng tubig, agrikultura, institusyonal na gusali, pasilidad sa kalusugan at mga lugar para sa kalakalan. Ang kaganapan ito ay nagtala ng mahalagang bahagi sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Para sa balita mula sa Maguindanao, ako si Corporal Nino Cordova, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng 2nd Marine Brigade at Association of Local Mediators in Tawi-Tawi Incorporated o AMTA Incorporated nangyari. Nilagdaan kamakailan lang ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng 2nd Marine Brigade at ng Association of Local Mediators in Tawi-Tawi Incorporated
o ALMTA Incorporated na ginanap mismo sa headquarters 2nd Marine Brigade. Ito ay kinatawan ni na Brigadier General Romeo T. Racadjo Jr., ang commander ng 2nd Marine Brigade, at ni Mr. Almaric Lipai, ang chairperson ng ALMTA Incorporated. Ang ALMTA Incorporated ay isang organisasyon na nakatuon sa pagsasagawa ng mga alternatibong solusyon sa mga problemang kinakaharap ng Tawi-Tawi pagdating sa peace and development. Kabilang sa kanilang programa ay ang Raido Resettlement at pagsuporta sa pagkontra ng violent extremism. Ayon kay Brigadier General Racadjo, mahalaga ang ganitong pakikipag-ugnayan sa ganitong mga klaseng organisasyon na may parehong layunin at ito ay ang pagpapanatili ng kapayapaan ng Tawi-Tawi. Para sa balita mula sa Tawi-Tawi, ako si Corporal Chris Ivan Sulmirano, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Pagsasanay para sa CAFGO Active Auxiliaries, kasalukuyang nagaganap sa Palawan. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Corporal Jodenry Abragan. Ang mga tropang Marines ng Marine Battalion Landing Team 3 sa ilalim ng pangangasiwa ng 3rd Marine Brigade ay kasalukuyang nagsasagawa ng marksmanship training para sa mga CAFGO Active Auxiliaries o CAA na nakatalaga sa Joint Area of Operations. Ito ay formal na nagsimula noong ika-12 ng Enero at magtatapos sa unang araw ng Pebrero. Kabilang sa itinuro ng tropang Marine sa mga KA ay ang tamang posisyon ng pagbaril gaya ng prone position, kneeling position at standing position. Maliban pa rito, itinuro din sa kanila ang tamang pag-hit ng target at iba pang shooting techniques para maging isang magaling na shooter. Ang pagsasanay na ito ay naglalayong ihanda sila bilang suporta sa pangkalahatang pagsasagawa ng campaign plan ng Joint Task Force Palawan. Para sa balita mula sa Palawan, ako si Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines, nag-uulat para sa Balitang Mandirigma. Iligal na kontrabando na sabat ng mga Marines sa Zamboanga. Marines pinangunahan ang matagumpay na operasyon ng iligal na kontrabando ng sigarilyo na nagkakahalaga sa 114 na milyong piso na isa sa itinuturing na pinakamalaking operasyon ng anti-smuggling sa kasaysayan ng Pilipinas noong ika-26 ng Enero taong kasalukuyan. Isinagawa ang koordinasyong pagsisikap ng Marine Battalion Landing Team 11 sa pakikipagtulungan ng Marine Corps Intelligence Company, Marine Corps Assault Boat Battalion at Bureau of Customs para isagawa ang isang makinaryang Maritime Security Patrol Operation. Nagtapos ang misyon sa matagumpay na pagsabat ng 3 sasakyang pandagat na sangkot sa smuggling, partikular na nagdadala ng iba't ibang uri ng bawal na sigarilyo, na may kabuuang mahigit sa 1,000 at 900 master cases na nagkakahalaga sa humigit 100 milyong piso. Ang operasyon ay nangyari sa karagatan ng Barangay Baliwasan at Barangay Campo Islam, parehong matatagpuan sa Zamboanga City. Ang mga tripulante na nahuling sa sakyang pandagat ay dinala sa himpilan ng Zamboanga City Mobile Force Company para sa tamang proseso. Samantalang ang mga nasabat na master cases ng mga iligal na sigarilyo ay maayos na tinanggap ng mga tauhan ng Bureau of Customs na nagsagawa ng opisyal na inventaryo. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng tapat na pangako ng inyong mga Marines sa pagpapatupad ng batas na may kinalaman sa anti-smuggling, hindi lamang sa syudad ng Zamboanga, maging sa buong Pilipinas. Ngayong linggo, ating gunitain ang ating mga bayaning Marines na nag-alay ng kanilang mga buhay para lamang sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Sila ay sina Technical Sergeant Leonor B. Bayaban at Sergeant Dominador S. Cordova na parehong namatay sa Tigbuaya River, Palawan noong taong 1982 at si Corporal Samuel M. Calderon na namatay sa Pansul, Patikul, Sulu noong taong 2004. Kung bakit nagsasabi ng hurra ang mga Marines? Ito ay sa kadahilan ng isa itong battle cry ng mga Marines at isa din itong paraan ng pagbati ng mga Marines sa kanyang kapwa Marines.
At yan ang mga balita mula sa The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Muli, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma.